Napansin mo na ba na may mga bahagi sa Bible na parang binabanggit ang ibang mga Diyos? Hindi sila kahoy, hindi bato, at hindi rebulto. Totoo silang mga nilalang. Nakakagulat, di ba? Isa sa pinaka-misteryosong bahagi ng Bible ay ang Psalm 82. Dito, makikita natin ang isang kakaibang eksena. Hindi tao ang nagsasalita, hindi propeta, hindi hari, kundi ang Diyos mismo. At hindi siya mag-isa. Nakatayo siya sa gitna ng tinatawag na Divine Council. Ibig sabihin isang espiritual na pagpupulong ng mga nilalang sa langit. At ang mas lalong nakakagulat, may mga tinawag ang Bible na Elohim. Ang Elohim ay salitang Hebrew. Ibig sabihin mga espiritual na nilalang o makapangyarihang beings, hindi tao. Pero wag kang malito dahil ito ang malinaw. Isa lang ang tunay na Diyos. Siya lang ang pinakamataas. Wala siyang kapantay. Pero may iba pang nilalang na binanggit sa Bible. Pero hindi sila kapantay ng Diyos. Nasa ilalim lang sila ng kanyang kapangyarihan. Ngayon ang mahalagang punto ay ito. Hindi sila pinupuri ng Diyos. Sa halip hinahatulan sila ng Diyos. Parang isang hukom sa korte. Tumayo ang Diyos at nagsalita. Sinabi niya sa kanila, hanggang kailan kayo magiging hindi makatarungan? Bakit ninyo pinapaboran ang masasama? Bakit ninyo pinababayaan ang mahihirap, ang mga bata at ang mga inaapi? At dito tumahimik ang buong langit. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin may tungkulin ng mga nilalang na ito noon. Itinalaga sila bilang mga tagapamahala ng mga bansa noon. Simple lang ang trabaho nila, alagaan at pangalagaan ng mga tao. Pero nabigo sila. Sa halip na mag-alaga, nang abuso sila. Sa halip na magtanggol, nang api sila. Kaya sinabi ng Bible na nayanig ang pundasyon ng mundo. Ibig sabihin nito, kapag ang mga namumuno, kahit espiritual, ay mali at tiwali, nadadamay ang buong mundo. Parang sa totoong buhay lang, kapag bulok ang leader, magulo ang bayan. Ganun din ang sinasabi ng Psalm 82. Hindi ito tungkol sa maraming Diyos, kundi tungkol sa mga tagapamahalang nabigo sa tungkulin. Ngayon, ito ang tanong, sino ba talaga ang mga nilalang na ito? Bakit bihira itong ipaliwanag sa simbahan? Bakit sa ibang translation parang pinapalambot ang salita at ginagawang judges o rulers na lang sila? At bakit parang walang gustong pag-usapan ito? Kung babalikan mo ang buong kwento ng Bible mula Eden hanggang Babel hanggang sa krus hanggang sa katapusan ng panahon, makikita mo na may nakatagong laban na matagal nang nangyayari, hindi lang laban ng tao. At sa Psalm 82, parang sandaling binuksan ng kurtina ng langit para makita natin kung ano talaga ang nangyayari. Isang Diyos, nakatayo sa gitna, hinahatulan ang mga nilalang na nag-abuso sa kapangyarihan. At ang mensahe niya ay malinaw. Walang kahit sinong nilalang kahit gaano pa sila kalakas ang pwedeng lumabag sa katarungan ng Diyos. Hindi sila ligtas, hindi sila permanente at hindi sila mas mataas kaysa Kanya. At ang mas mahalaga, may pakialam ang Diyos sa mahihina, sa mga inaapi at sa mga walang boses. Hindi sila mga Diyos-Diyosan na inukit sa bato at hindi rin sila simbolo lang o imahinasyon. Totoo silang mga espiritual na nilalang. Makikita natin sila sa iba't ibang bahagi ng Bible. Kahit madalas hindi ito pinagdudugtong ng mga tao. Halimbawa, sa Book of Job may eksena na ang tinatawag na Sons of God, ibig sabihin mga espiritual na nilalang sa langit, ay humarap sa Diyos sa isang pagpupulong. Sa 1 Kings chapter 22, may isang lying spirit, ibig sabihin espiritong nagsinungaling, na kusang nag-alok na linlangin ng isang hari. Sa Daniel chapter 7 naman, may nakita si Daniel na mga throne na inilagay parang may korte o hukuman sa langit. Kapag pinagsama-sama mo ang mga eksenang ito, lalabas ang isang kwento na bihirang ipaliwanag, isang divine council, isang espiritual na pamahalaan. Pero bakit mahalaga ito sa atin ngayon? Dahil ang rebelde na nangyari noon, hindi pa natatapos hanggang ngayon. Ang mga kapangyarihang bumaluktot ng hustisya noon ay may bakas pa rin sa mundo ngayon. At makikita mo ito sa kultura, sa sistema at sa pamumuno. Kaya sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians, hindi tayo nakikipaglaban sa tao lang, kundi sa mga principalities and powers. Ibig sabihin mga makapangyarihang espiritual na nilalang. Ibig sabihin may laban na hindi mo nakikita pero ramdam mo ang epekto. Ngayon pakinggan mo ang hatol ng Diyos sa Psalm 82. Sinabi niya sa kanila, kayo ay mga Diyos, mga anak ng kataas-taasan. Pero mamamatay kayo na parang tao at babagsak tulad ng ordinaryong pinuno. Mga nilalang sila na akala nila ay hindi sila mamamatay. Pero hinatulan sila, tinanggalan ng kapangyarihan, tinanggalan ng kaluwalhatian, at nagtapos ang awit sa isang panalangin.
Tumindig ka o Diyos at hatulan ng mundo dahil sa iyo mapupunta ang lahat ng bansa. Hindi lang ito panalangin, hula rin ito. At ang hulang ito ay tumuloy kay Jesus. Nang sinabi ni Jesus, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Ibig sabihin ang hatol sa Psalm 82 ay may sagot. Pero bago natin puntahan si Jesus, kailangan muna nating maintindihan ang kasalanan. Sino ba ang mga nilalang na ito na pinagkatiwalaan ng mga bansa? Paano sila bumagsak at bakit parang tinahimik ang kwentong ito? Para maintindihan sila, kailangan muna nating unawain ang salitang Elohim. Sa Hebreo, ang Elohim ay hindi laging nangangahulugang ang nag-iisang creator. Isa itong category word. Ibig sabihin tawag sa lahat ng nilalang na nasa espiritual na mundo. Halimbawa, sa 1 Samuel chapter 28, nakakita ang isang mangkukulam ng isang Elohim na umaahon mula sa lupa. Hindi ito Diyos, hindi rin tao, isang espiritual na nilalang. Ibig sabihin, ang salitang Elohim ay hindi pangalan lang ng Diyos, kundi tawag sa mga nilalang na hindi galing sa pisikal na mundo. Pero malinaw pa rin ang Bible, iisa lang ang kataas-taasang Diyos. Ang lahat ng iba ay nasa ilalim niya. At sa Psalm 82, makikita natin kung ano ang mangyayari kapag ang mga nilalang na binigyan ng responsibilidad ay nag-abuso sa kapangyarihan. Sa Book of Job, may isang malinaw na eksena. Nagtipon ang mga sons of God, ibig sabihin mga espiritual na nilalang sa langit para humarap sa Diyos. At doon din lumitaw ang adversary, ibig sabihin kalaban o taga-usig. Hindi ito eksena sa lupa, ito ay meeting sa langit. Sa 1 Kings chapter 22, may nakita naman ang propetang si Mikaya, isang heavenly council, ibig sabihin espiritual na korte. Nag-uusap ang mga espiritu kung paano lilinlangin si Haring Ahab para siya ay mapahamak. Sa Daniel chapter 7, mas lumawak pa ang larawan. May mga throne na inilagay. Umupo ang Ancient of Days, ibig sabihin ang Diyos na walang simula at wakas. May napakaraming nilalang na nakapaligid sa kanya habang nagsisimula ang hukuman. Hindi ito mga random na kwento. Kapag pinagsama-sama mo sila, iisa ang pattern na lalabas. Namumuno ang Diyos sa isang council ng mga espiritual na nilalang. Binibigyan niya sila ng tungkulin. Pero may pananagutan sila kapag nagkamali. Ito mismo ang council na kinakausap ng Psalm 82. Hindi tao, hindi mga huwes sa lupa, hindi rin mga Diyos-Diyosan, kundi totoong espiritual na pinuno na inatasan sa mga bansa. Pinatibay pa ito ng Deuteronomy chapter 32. Noong nagkawatak-watak ang mga tao sa Tower of Babel, ibig sabihin, nang magulo ang wika at magkahiwa-hiwalay ang mga bansa, hinati ng Diyos ang mga tao. Ayon sa Dead Sea Scrolls, ibig sabihin pinakamatandang kopya ng Old Testament, itinakda ng Diyos ang mga bansa ayon sa bilang ng Sons of God. Pero isang bansa ang itinabi niya para sa sarili niya, Israel. Ang ibang mga bansa ibinigay sa ilalim ng pamamahala ng mga espiritual na pinunong ito. Sa umpisa tama ang layunin, mag-alaga, mag-ingat, magbigay ng hustisya. Pero nagbago ang lahat. Ang pamamahala ay naging pang-aabuso. Ang hustisya ay naging pananakot, ang mga trono ay naging mga altar ng kasamaan. Kaya sumigaw ang Psalm 82, tumindig ka o Diyos at hatulan ng mundo. Bakit mahalaga ito sa atin? Dahil dito nagsimula ang mga Diyos ng mga imperyo, ang mga Diyos ng Egypt, Canaan, Babylon, Baal, Molech, Asherah. Hindi lang sila kwentong gawa-gawa, sila ay baluktot na alaala ng mga espiritual na pinunong bumagsak. Kaya sinabi ni Apostle Paul na ang laban natin ay hindi lang laban sa tao, kundi laban sa principalities and powers, ibig sabihin makapangyarihang espiritual na impluensya sa likod ng sistema ng mundo. Ang magandang balita, tinalo na sila ni Jesus sa krus. Pero hindi pa sila tuluyang tahimik hanggang sa katapusan. Kaya sa loob ng maraming siglo, may mga salin ng Bible na pinahina ang salitang ito. Ginawang judges imbes na gods, pinalitan ng sons of God ng sons of Israel. Tinanggal ang konteksto ng langit hindi dahil mali ang kwento, kundi dahil nakakatakot itong intindihin. Pero ang mas matatandang teksto, tulad ng Dead Sea Scrolls at Septuagint ay malinaw. May council sa langit, may mas mababang espiritual na nilalang at hahatulan sila ng kataas-taasang Diyos. At dito nagiging mahalaga si Jesus. Nang banggitin niya ang Psalm 82 sa John chapter 10, ginawa niya ang isang matapang na pahayag. At nang siya ay muling nabuhay at sinabi, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Ibig sabihin nito, tumindig na ang hukom. Sinagot na ang sigaw ng Psalm 82, pero hindi pa tapos ang laban. Hanggang sa araw na ang lahat ng bansa ay tuluyang mabawi ng Diyos. Kaya hanggang ngayon ang panalangin ay nananatili, tumindig ka o Diyos.
Para maintindihan ang pagbagsak ng mga espiritual na pinunong ito, kailangan nating bumalik sa pinakaunang bahagi ng kasaysayan ng tao. Bumalik tayo sa Eden, sa Babel, sa panahon kung kailan hinati ang mga bansa. Doon natin makikita kung paano ang isang magandang tungkulin ay naging pagtataksil at ang pagtataksil ay naging digmaan. Ang Tower of Babel pagkatapos ng malaking baha, matagal nang humupa ang tubig. Nakalimutan na ang arko ni Noah. Dumami muli ang mga tao sa mundo. Pero may problema. Imbes na magkahiwa-hiwalay gaya ng utos ng Diyos, nagtipon-tipon sila. Sa Genesis chapter 11, sinabi nila, "Halina magtayo tayo ng lungsod at isang tore na aabot hanggang langit. Gumawa tayo ng pangalan para sa sarili natin." Sa madaling salita, ayaw nilang sumunod. Gusto nilang maging dakila nang wala ang Diyos. Ang itinayo nila ay isang zigurat. Ibig sabihin parang hagdang templong tore ng sinaunang panahon. Pataas ito ng pataas, parang bundok na gawa sa luwad at apoy. May tunog ng martilyo, may sigawan ng mga manggagawa, may yabang ng mga taong gustong abutin ng langit kahit hindi sila pinahihintulutan. Isa itong hayagang pagsuway. Sinasabi ng Bible, bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang tore. Pero may mas malalim pang nangyari. Ang pagbaba na yon ang naging turning point ng kasaysayan. Hindi lang basta pinag-iba ang wika ng mga tao. Hinati rin ang mundo sa espiritual na paraan. Sa Deuteronomy chapter 32, may mahalagang detalye. Nung hinati ng Diyos ang sangkatauhan, itinakda niya ang hangganan ng mga bansa ayon sa bilang ng sons of God. Ibig sabihin mga espiritual na nilalang. Isang bansa lang ang tinabi niya para sa sarili niya, Israel. Ang ibang mga bansa ibinigay sa ilalim ng pangangalaga ng ibang espiritual na pinuno. Sila rin ang parehong nilalang na hinatulan sa Psalm 82. Isipin mo ang eksena. Biglang nagulo ang lahat. Ang dating nagkakaintindihan, biglang hindi na magkaunawaan. Nagbaluktot ang mga salita. Nag-away ang mga manggagawa. Gumuho ang proyekto. Naghiwa-hiwalay ang mga pamilya. Naglakbay sila sa iba't ibang direksyon. At daladala nila ang mga alaala ng nangyari. Mga alaalang kalaunan ay naging mito, mga kwento ng Diyos-Diyosan sa iba't ibang kultura. Sa gitna ng kaguluhan, nabuo ang bagong kaayusan. Ang mga bansa ay may kanya-kanyang pinuno, espiritual na tagapamahala. Sa umpisa maayos ang layunin, magbantay, gumabay, magturo ng tama. Pero hindi nagtagal, may nangyaring masama. Ang mga tagapag-alaga ay nagnasa ng pagsamba. Imbes na ituro ang tao sa Diyos, gusto nilang sila ang sambahin. Dito nagsimula ang tunay na problema. Ang pamumuno ay naging panlilin lang. Ang paggabay ay naging pananakot. Ang tungkulin ay naging kasalanan. At dito unti-unting nabuo ang mga Diyos-Diyosan ng mundo. Hindi bilang katang-isip, kundi bilang mga espiritual na nilalang na naligaw ng landas. Sa paglipas ng maraming henerasyon, unti-unting nakalimutan ang tunay nilang mga pangalan. Napalitan sila ng mga titulong pabulong na sinasabi sa harap ng mga altar na gawa sa kahoy at bato. Dito nagsimulang makilala ang mga pangalang tulad ni Baal na sinamba bilang Diyos ng bagyo, Molek na iniuugnay sa apoy at malupit na sakripisyo, at Ishtar na iniugnay sa langit at pagnanasa. Pero ang mahalagang tandaan, hindi lang sila imbento ng tao. Kahit ang mga nahukay at pinag-aralan ng mga eksperto sa kasaysayan ay may kaparehong kwento. May mga sinaunang sulat na nagsasalaysay ng mga pulong ng mga espiritual na nilalang. May mga relihiyon noong unang panahon na sumasamba sa mga espiritu ng patay na parang mga Diyos. May mga lugar na pinaniniwala ang daanan patungo sa mundo ng mga patay. Ibig sabihin ang mga Diyos-Diyosan ng sinaunang mundo ay hindi basta katang-isip lang. Sila ay baluktot na alaala ng isang mas matandang katotohanan. Ang mga nilalang na binanggit sa Psalm 82 ay unti-unting naging sentro ng paniniwala ng mga bansa. Pumasok sila sa kultura, sa ritual at sa araw-araw na buhay ng mga tao. At doon tuluyang namuhay ang kanilang rebelyon. At bakit mahalaga ito sa atin ngayon? Dahil hindi ito tapos na kwento. Sinasabi ni Apostle Paul na ang laban ng tao ay hindi lang laban sa kapwa-tao, kundi laban sa mga di nakikitang kapangyarihan, mga espiritual na puwersang may impluensya sa mundo. Ang nangyari sa Babel ay paulit-ulit na lumilitaw sa kasaysayan. Sa bawat imperyong itinataas ang sarili laban sa Diyos. Sa bawat sistema o ideolohiyang humihingi ng lubos na katapatan na hindi para sa Kanya. Kaya ang sigaw sa Psalm 82 na, "Arise, O God, judge the earth," ay hindi lang sigaw ng nakaraan. Ito ay panawagan para sa hinaharap. Isang panawagan na matatapos lang kapag inangkin muli ng Diyos ang lahat ng bansa.
At dumating ang sandaling iyon sa hukuman ng langit. Tumayo ang Diyos upang magbigay ng hatol. Sinabi niya sa mga nilalang na minsang tinawag na mga Diyos, "Kayo ay mga Diyos, mga anak ng kataas-taasan, ngunit mamamatay kayo tulad ng tao." Isipin ang katahimikan sa sandaling iyon. Hindi ito katahimikan ng gabi, kundi katahimikan ng isang bagyong pinipigilan. Ang mga dating makapangyarihan, ang mga minsang namahala sa mga bansa, ay nakatayo ng walang galaw. Ang mga trono nilang dati nagniningning ay unti-unting nawawalan ng liwanag. Nang tumayo ang kataas-taasan, doon pa lang nila tunay na naramdaman ang takot. Hindi takot ng tao, kundi takot ng mga nilalang na alam na tapos na ang kanilang panahon. Malinaw ang hatol, babawiin ang kanilang kapangyarihan, aalisin ang kanilang kaluwalhatian, at magwawakas ang kanilang pamumuno. Ang mga minsang namahala sa mga kaharian ay babagsak tulad ng mga haring tao na umaangat at bumabagsak sa kasaysayan. Mahalagang tandaan na ang salitang Elohim na ginamit dito ay sinadya. Hindi ito tumutukoy sa mga hukom na tao, gaya ng sinasabi ng ibang paliwanag. Ito ay tungkol sa mga tunay na espiritual na nilalang na humarap sa hukuman ng Diyos. Ang mga nilalang na ito ay hindi bago sa kwento ng Biblia. Sila rin ang mga espiritual na nilalang na nakita sa Job chapter 1, kung saan nagtipon ang mga sons of God sa harap ng Diyos. Sila rin ang mga espiritong nakita sa 1 Kings chapter 22 na nag-uusap kung paano ililigaw ang isang hari. At sila rin ang mga nilalang na nakita ni Daniel na nakapaligid sa Diyos na tinawag na Ancient of Days. Ibig sabihin, ang Diyos na walang simula at walang katapusan. Hindi ito simbolo lang, hindi ito parabola. Ito ay tunay na nangyayari sa espiritual na mundo. Malinaw ang paratang sa kanila. Sinabi ng Diyos, "Hanggang kailan kayo maghuhusga ng mali at kakampi sa masasama?" Matapos ang nangyari sa Babel, ang lugar kung saan nagkawatak-watak ang wika ng tao, ang mga bansa ay ipinagkatiwala sa mga espiritual na tagapamahalang ito. Ang tungkulin nila ay magbantay at gumabay, pero sa halip na maglingkod, pinili nilang maghari. Sa halip na ituro ang mga tao sa Diyos, itinuro nila ang mga tao sa kanilang sarili. Humingi sila ng pagsamba, tumanggap sila ng handog, tinulak nila ang mga hari sa digmaan at karahasan. Pero tandaan, ang mga pangalang ito ay baluktot na anyo lamang ng kanilang orihinal na tungkulin. Hindi lang sila pumalya, inalipin nila ang mundo sa idolatriya at kawalan ng hustisya. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit itong binabanggit sa Biblia. Sa Isaiah chapter 24, may babala na darating ang araw na parurusahan ng Diyos, hindi lang ang mga hari sa lupa, kundi pati ang mga makapangyarihang nilalang sa langit. Iisa ang hatol, iisa ang bilangguan, iisa ang wakas. Ganito rin ang mensahe ng Psalm chapter 2. Sinasabi doon na ang mga bansa ay nag-aalsa, ang mga hari ay nagsasabwatan, at ang mga pinuno sa lupa man o sa espiritual ay nagkakaisa laban sa Diyos. Ibig sabihin, may sabwatan na nangyayari. May bahagi sa langit at may bahagi sa lupa. Pero malinaw din ang sagot ng Diyos. Walang makakatakas sa kanyang hatol. Isipin mo ang kahihiyan ng mga nilalang na ito. Dati silang makapangyarihan. Dati silang may trono. Ngayon nawalan ng dangal. Nawalan ng titulo. Ang mga korona nilang minsang kinatatakutan ay bumagsak sa sahig. Ang hinangad nilang kapangyarihan at pagsamba ay binawi. At hindi lang kamatayan ang hatol sa kanila. Pagkalimot, babagsak kayo tulad ng karaniwang prinsipe, sabi ng Diyos. Ibig sabihin mawawala sila sa kasaysayan. Guguho ang kanilang mga templo. Mawawala ang kanilang mga pangalan. Maaalala na lang sila bilang babala, hindi bilang mga Diyos. At dito nagtatapos ang Psalm 82 sa isang panawagan. Arise, O God, judge the earth, sapagkat sa iyo mapupunta ang lahat ng bansa. Ito ang sigaw ng hustisya. Isang panawagan na bawiin ng Diyos ang mga bansang nawala matapos ang Babel. At ang sigaw na ito ay hindi namatay sa lumang tipan. Paulit-ulit itong lumitaw sa mga propeta, sa mga awit at sa puso ng bayan ng Diyos. Hanggang sa dumating ang isang sandali sa New Testament. Nang banggitin mismo ni Jesus ang psalm na ito sa John chapter 10 habang inaakusahan siya ng pamumusong. Sa ginawa niyang iyon para bang binuksan niya ang kurtina at ipinakita kung sino talaga siya. Sa kabila nito, kung ang mga nilalang sa council ay tinawag na mga Diyos at hinatulan ng Diyos, gaano pa kaya ang anak na mismong pinili, pinabanal at isinugo ng Ama sa mundo? Iyan ang punto ni Jesus. Sa kanyang muling pagkabuhay, sinagot ni Jesus ang sigaw ng Psalm 82. Sa isang bundok sa Galilea, malinaw niyang sinabi, ayon kay Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me.
Ibig sabihin lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa kanya na ngayon. Ang mga bansang dati ay inilagay sa ilalim ng mga tiwaling espiritual na tagapamahala ay binawi na ni Kristo. Ang panawagan na Arise, O God ay tumunog sa kasaysayan at ang sagot ay si Jesus, ang anak ng Diyos na muling nabuhay at kinuha ang nararapat na sa kanya. Pero tandaan ito, hindi pa tapos ang laban. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang mga kapangyarihang ito ay natalo na pero umiiral pa rin sa anino. Sa Colossians chapter 2 verse 15, sinabi ni Pablo na si Jesus ay dinisarmahan ng mga rulers at authorities. Ibig sabihin tinanggalan sila ng kapangyarihan at inilantad ang kanilang pagkatalo sa pamamagitan ng krus. Tiyak na ang kanilang wakas. Pero habang hindi pa dumarating ang huling araw, kumakalat pa rin ang impluwensya nila sa mga sistema, sa kasinungalingan at sa takot. Ito ang panahon na tinatawag na now but not yet. Nanalo na si Kristo. May hatol na. Pero hinihintay pa ang huling pagsasara. At dito pumapasok kung bakit mahalaga ang Psalm 82 ngayon. Binabago nito ang paraan ng pagtingin natin sa buong kwento ng Biblia. Ang laban natin ay hindi lang laban sa tao, kundi laban sa mga espiritual na kapangyarihang ito na minsang tumayo sa council at nakarinig ng sarili nilang hatol. Ang mga kaharian sa mundo ay patuloy pa ring nagdadala ng bakas ng kanilang paghihimagsik. Nagpalit lang ng pangalan ang mga Diyos-Diyosan, pero pareho pa rin ang mga kapangyarihang nasa likod nila. Ang eksena sa korte ng Psalm 82 ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kasalukuyan at sa sinimulan ng ayusin ni Kristo. Nabasa na ang hatol, nasagot na ang panawagan. Ngunit ang alingaw-ngaw nito ay patuloy pa ring tumatawag sa atin. Mamuhay bilang mamamayan ng kahariang binawi na ni Kristo. Tumanggi sa bulong ng mga bumagsak na kapangyarihan at umasa sa araw na ang lahat ng bansa ay tuluyan ng mapapa sa kanya. Pero paano nga ba ginawa ni Jesus ang tagumpay na ito? Tingnan natin ang kanyang buhay. Hindi siya dumating bilang hari na may apoy at kidlat. Dumating siya bilang karpintero mula sa Nazaret, nakabalot sa laman ng tao. Ang hukom mismo ay pumasok sa mismong larangan ng digmaan kung saan nagtatago pa ang mga nahatulang kapangyarihan at kilala nila siya. Sa simula pa lang ng kanyang ministeryo, gumalaw na ang espiritual na mundo. Sa ilang hinarap niya mismo ang tempter, isang personal na nilalang, hindi ideya lang ng kasamaan. Sa mga sinagoga, nagsisigawan ang mga demonyo sa takot, sinasabing, ayon sa kanila, alam namin kung sino ka, ang Holy One of God. Takot ang boses nila dahil kilala nila ang tinig na minsang umalingaw-ngaw sa council. Kilala nila ang hukom na nagsabing, mga Diyos kayo, pero mamamatay kayo tulad ng tao. Ngayon naglalakad na siya sa gitna ng sangkatauhan. Bawat kilos ni Jesus ay tahimik na pagbagsak ng kanilang kapangyarihan. Kung saan sila nanakip, siya ay nagpapalaya. Kung saan nila sinira ang hustisya, ibinabalik niya ang dignidad ng mahihirap, may sakit at kinalimutan. Ang mga pagpapalayas ng demonyo ay parang pagbaligtad ng hatol sa korte. Mga kapangyarihang dati nakaupo sa trono, ngayon ay pinalalayas sa harap ng lahat. Bawat pagpapagaling na ginawa ni Jesus, bawat salitang binigkas niya na may autoridad ay direktang suntok sa kaharian ng mga kapangyarihang iyon. Kapag pinatigil niya ang bagyo, pinarami ang tinapay at pinatawad ang kasalanan ng tao, malinaw ang ipinapakita niya. Ang Diyos ay tumayo na at kumikilos na. Ang kapangyarihang matagal na napunta sa maling kamay ay binabawi na ngayon, hindi sa pamamagitan ng kulog o espada, kundi sa laman at dugo ni Jesus. Isang malinaw na halimbawa nito ay sa Matthew chapter 12. Nang magpalayas si Jesus ng demonyo, sinabi niya, ayon kay Jesus, kung nagpapalayas ako ng demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ibig sabihin dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin nito, ang digmaang ipinakita sa Psalm 82 ay nagbago na ng yugto. Ang hatol na binigkas sa langit ay isinasagawa na ngayon dito sa lupa. Ang mga pinunong hinatulan sa itaas ay isa-isang nawawalan ng kapangyarihan sa ibaba. Ito rin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 2 verse 15. Ayon kay Pablo, dinisarmahan ni Jesus ang mga rulers at authorities. Ibig sabihin tinanggalan sila ng lakas, inilantad ang kahihiyan nila at tinalo sila sa pamamagitan ng krus. Kahit ang krus mismo ay bahagi ng laban na ito. Akala ng mga kapangyarihang iyon, panalo na sila. Akala nila kapag ipinako nila si Jesus, tahimik na ang hukom, patay na ang ilaw. Pero hindi nila alam, sila mismo ang naghukay ng sarili nilang hukay. Sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 na kung naunawaan lang nila ang tunay na nangyayari, hindi nila sana ipinako ang Panginoon ng kaluwalhatian.
Sa Golgota, gumuho ang paghihimagsik ng council. Ang mga kapangyarihang gustong maghari ay nahubaran, napahiya, at nawalan ng autoridad. At dumating ang sagot sa sigaw ng Psalm 82. Sa katahimikan ng libingan, parang umaalingaw-ngaw pa rin ang panawagan. Arise, O God! At tumayo nga siya. Gumulong ang bato. Bumangon si Jesus at mula sa bundok malinaw niyang sinabi, ayon kay Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng bansa, lahat ng lahi, lahat ng wika na minsang nagkawatak-watak sa Babel at inilagay sa ilalim ng tiwaling tagapamahala ay binawi na ni Kristo. Ang pamana na binanggit sa Psalm 82 ay natupad na. At hindi lang ito teolohiya. Ito ang susi sa pag-unawa ng Great Commission. Nang sinabi ni Jesus, go and make disciples of all nations, hindi lang ito imbitasyon. Ito ay deklarasyon ng digmaan laban sa mga kapangyarihang minsang umangkin sa mga bansang iyon. Ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay pagbawi ng teritoryo. Bawat bautismo, bawat pagsampalataya, bawat taong tumatalikod sa kasinungalingan ay isa pang baligtad sa paghihimagsik ng council. Kaya mahalaga ito. Hindi iniwan ng Diyos ang sigaw ng Psalm 82 na walang sagot. Tumayo na ang hukom. Sa kanya na ang mga bansa. Pero hindi pa tapos ang laban. Ang mga nahatulang kapangyarihan ay bumubulong pa rin. Wala na silang autoridad pero nandyan pa ang impluensya. Sa kasakiman, sa ideolohiyang ginagawang Diyos ang tao, sa mga kasinungalingang binabaluktot ang hustisya. Pero tiyak ang wakas nila. Nakasulat na ang pagbagsak nila. Ang krus at ang bakanting libingan ng selyo ng kanilang pagkatalo. Kaya mahalaga pa rin ang Psalm 82 ngayon. Ipinapakita nito na ang mga digmaan ng bansa, ang pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo, at kahit ang laban sa loob ng puso natin ay nangyayari sa ilalim ng mas malaking kwento. Hindi tayo nanonood lang, kasama tayo sa kwento. Ang mga trono ng mga bumagsak ay bakante na, ang kataas-taasan ng naghahari mag-isa. Pero habang tinitingnan natin ang mundo, may kaguluhan pa rin, may digmaan pa rin. Nagpalit lang ng anyo ang mga Diyos-Diyosan. Mula bato naging ideolohiya, mula altar naging screen. Ang sigaw ng awit ay naririnig pa rin, arise O God, at ang sagot tumayo na siya, may hatol na. Pinagtibay na ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang mga kapangyarihang minsang naghahari ay hubad na sa autoridad. Wasak na ang mga Diyos-Diyosan. Tiyak ang kanilang wakas. Hanggang sa huling araw may anino pa silang iniiwan. Umaakit pa rin. Naglilihis pa rin. Pero tayo ngayon ay nabubuhay sa pagitan ng pangako at ganap na katuparan. Hindi alaala ang Psalm 82. Panawagan ito. Hindi tayo neutral. Tayo ay mga saksi, mga kalahok at mga tagapagmana ng kahariang binawi ni Kristo. Kaya isinugo niya tayo, go and make disciples of all nations. Bawat panalangin, bawat gawa ng awa, bawat pagpapahayag ng katotohanan ay pagtutol sa mga natitirang anino ng lumang paghihimagsik. Isipin mo ang council sa huling pagkakataon. Tahimik, nahulog ang mga korona, nakatayo ang hukom, mag-isa, walang kahati sa kapangyarihan. Dito patungo ang kasaysayan, luluhod ang lahat, aamin ng lahat. At ngayon tanong na lang ito, kanino ka tatayo? Sa hukom na muling nabuhay o sa mga bulong ng mga bumagsak? Hindi ito tanong para sa malayo. Araw-araw itong tanong. Ang awit ay hindi na lang panalangin. Ito na ang awit ng simbahan. Arise, O God. At ang sagot, siya ay tumayo na. Siya ay naghahari at siya ay babalik.